Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghayin ng atin pong pagbasa para naman sa araw po ng Biyernes, Enero 17, taong 2025. Hahanguin nga po natin ang ating pagbasa ngayong araw sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 12. Noong panahong iyon, samantarang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupurong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos na Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis, na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Sa atin pong pagbasa, mapapansin natin na mayroon pong isang paralyzed na dinala kay Jesus, paralitiko. Ibig sabihin parang luno. Wala siyang kakayahan na makatindig, makatayo para sa kanyang sarili lamang. At sa atin pong pagbasa, hindi naman talaga siya makalapit sa Panginoon, malibang may magdala sa kanya. At mayroon nga pong 4 na katao na dinala ang paralitikong ito. Mapapansin natin na kaya 4 siguro ay 2 sa unahan, 2 sa likuran dahil parang inilagay nila sa isang lalagyan, parang kumot or anumang mabigat na matigas na bagay o anumang matigas na bagay para doon siya higaan. Parang yung mga ginagamit sa ambulansya, maaari. So, binitbit siya at makikita natin na ang kanilang ginawa ay binutas yung bubong ng bahay na kung saan naroroon ang ating Panginoon. Mapapansin po ninyo na ang nakita dito ni Jesus sa kanilang ginawa ay malaking pananampalataya. Sa tingin po ninyo doon sa may-ari ng bahay, ano ang inyong palagay? Masasabi nyo kaya at masasabi rin kaya niya nung may-ari ng bahay? Ang laki ng pananampalataya ng mga taong ito, pumumurahin sila. Pagagalitan sila, sisisihin sila, bakit yung binutas yung bubong ng bahay ko? Eh kasi nga, hindi nga naman kasi makadaan dun sa bukana, sa mga pinakapintuan kasi nga nagsisiksikan yung mga tao. Kaya, ang ginawa nila para madaling mailapit kay Jesus, tinansya nila kung nasaan si Jesus, bumubutas sila. Sa palagay po ninyo kaya? Sa tingin nyo kaya at sa palagay ninyo, habang binubutas nila yung bubong, wala kayang nahuhulog na mga pulbos, pira-piraso, tipak-tipak na bagay, lupa, lumad o anumang bagay na ginamit doon sa bubong na hindi nahuhulog sa bunbunan, sa ulo ng mga tao. Hindi ka sila na-distract, hindi ka sila na-istorbo. O, diba? Pansinin po ninyo yung perwisyo na pwede nilang magawa. Pero hindi nila inintindi kung ano man ang sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga, madala nila kay Jesus yung paralitiko sapagkat meron silang paniniwala, pag-asa, pananampalataya na kapag nadala nila yung paralyzed, yung paralitikong taong ito, ay pagagalingin ng ating Panginoon. At tama, hindi sila nagkamali.
sapagkat nang mailapit na yung taong paralitiko, ang nakita ng Panginoon ay yung kanilang pananalig. At ang ginawa ng Panginoon, pinatawad at pinalakad. Yung mga Pariseo at Eskriba naman, yung mga saserdoting nandoon, na palaging nag-aabang ng gagawin ng ating Panginoon, nag-aabang ng sasabihin ng ating Panginoon, nag-aabang ng ikikilos ng ating Panginoon, nakakita sila. Hindi ba't Diyos lang ang pwedeng magpatawad? Bakit sino siya at nakapagpapatawad? Alam naman natin na hindi lingid sa Panginoong Hesus ang puso at ang kalooban, nilalaman ng ating puso, yung ating saloobin. Kaya ang sabi ng Panginoon, alam mo, mas madali, patawarin yung kanilang kasalanan o sabihin, sige, bumangon ka, bitbitin mo ang iyong higaan at magaling ka na. Hindi, mas madali. Mapapansin din natin sa ating pagbasa, kaya pagpapatawad ang ibinigay ng ating Panginoon sa taong paralitikong ito. Kaya pagpapatawad ang ibinigay ni Jesus sa paralitikong ito sapagkat alam natin at sinasabi ng Biblia ng lahat ng mga kapansanan, sakit, karamdaman na pinagdaraanan ng tao ay sanhi, bunga ng kasalanan na ating nagawa sa Panginoon. Kaya ang pagpapatawad ni Jesus sa kanyang kasalanan ang naging resulta ng kanyang kagalingan. Kaya nga kung gusto po natin na gumaling sa ating mga sakit at karamdaman, ihingi po natin ito ng kapatawaran sapagkat maaaring nakagawa tayo ng pagkukulang at pagkakasala, kaya ang naging resulta, nagkaroon tayo ng sakit at karamdaman. So, puntahan na po natin ang pinakasusing salita dito sa ating simbahay. Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Noong unang panahon, pinaniniwalaan na dulot ng pagkakasala ng tao ang malubhang karamdaman o kalagayan. Totoo yun kasi yun ho ang nakagisnan ng mga Hudyo ng mga Israelita. Kapag ang isang tao ay dumaranas ng mga malulubhang karamdaman, ang kanila agad na conclusion, may kasalanan ang taong yan. Kailangan yan humingi ng kapatawaran. Kapag ang isang tao naman ay maaluwan, sumasagana, yumayaman ang tao, ang agad nilang conclusion ay mabuting tao kasi yan, kaya yumayaman. Ganyan yung kanilang mentalidad, kaya nga sila ay judgmental Na minsan para tayong mga Hudyo din, mga mapanghusga, mapanghamak, di ba? Mapanghusga, mapangjudge sa ating kapwa. Kung hindi man ito bunga ng pagkakasala, nakikita rin naman ito na bunga ng pagkakasala ng kanyang mga magulang. Totoo din, yung ipinanganak ng bulag, di ba? Ang tanong agad ng mga alagad Guro, sino po ba ang nagkasala at pinanganak siyang bulag? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sinasabi ng Panginoon, hindi. Kaya yan ipinanganak na bulag ay upang mahayag ang kapangyarihan ng ating Diyos, upang mahayag ang kapangyarihan ng aking Ama. At di ba pinagaling yun? Sa panahon ngayon, inhihiwalay na ang ating pisikal na kalagayan sa kalagayan ng ating kaluluwa. Itinuturo ng ating pananampalataya na hindi maaaring ganap na paghiwalayin ang physical life sa ating spiritual life. Ang pagbibigay ni Jesus ng kapatawaran sa paralitiko bago niya ito pagalingin, ang nagbibigay diin na magkaugnay ang dalawang aspeto na ito ng ating buhay. Kailangan po talaga na hindi lang papatawarin yung ating personal na ating nagawang kasalanan sapagkat pwedeng gumaling yung ating physical na katawan, pero yung ating spiritual na pangatawan o kaluluwa hindi gumaling. Kailangan po dalawa ang pagalingin, ang ating spiritual life at ang ating physical life para maganap nating matanggap yung kagalingan buhat sa Panginoon. Ang ginawa dito ng ating Panginoong Yesus, yung paralitiko ay pinagaling siya sa kanyang spiritual na buhay at sa kanyang physical na buhay, kaya hindi dapat paghiwalayin. Ang pagbibigay ni Jesus ng kapatawaran sa paralitiko bago niya ito pagalingin, ang nagbibigay diin na magkaugnay ang dalawang aspeto na ito ng buhay. Halimbawa, tingnan ng isang taong regular nang nangungumpisal sa isang taong ilang taon nang hindi bumibisita sa kumpisalan. Dalawa, yung taong palaging bumibisita sa kumpisalan at yun namang taong hindi bumibisita sa kumpisalan. Tingnan natin ang paghahalin tulad. Aminin man o hindi, ang taong hindi bumibisita sa kumpisalan ay laging may mabigat na kalooban. Totoo yun kasi kailangan
mailabas natin yung mga bibigat, yung mga daladalahin ng ating saloobin, yung ating mga pagkukulang at pagkakasala. Dapat yan na i-release. Kaya nga may mga taong sumasabog sa galit kasi hindi nila na ilalabas. Ganon din yung ating kasalanan. Dapat yan unti-unti na mapagaan, ma-release, maihayag sa ating Panginoon. Kaysa dun sa mga taong hindi talaga pumupunta, mabigat ang kalooban sa ating pagbasa. Isa siyang taong puno ng galit, laging stress. Ang tinutukoy dito yung hindi dumadalaw sa kumpisalan, yung hindi nagpupunta sa kumpisalan, yung hindi naghahayag ng kanyang mga kasalanan at pagkakasalang nagawa sa Panginoon. Ano ang sabi rito? Siya ay taong puno ng galit, laging stress, ika nga. Ang taong may nagawang mabigat na kasalanan, laging problemado. Totoo yun. Guilty kasi yung kaya hindi niya mailagay sa panatag na kalagayan ng kanyang sarili kasi problematic siya. Kaya naman, upang mas maging ganap ang ating buhay Kristiyano, ugaliin nating tanggapin ang alin? Ang sakramento ng pagbabalik loob. Ito yung kumpisal. Sa ating mga Katoliko, kumpisal ang tawag dito. Tayo ay pumupunta sa mga pari para maipahayag yung bigat ng ating kalooban, yung ating mga nagawang kasalanan. At pagkatapos nga nating mangumpisal, medyo gumagaan na yung ating kalooban. Sa ibang sekta, sa ibang relihiyon, walang ganun kasi personal silang dumedirekta sa ating Panginoon. Naghahayag ng kanilang pagkakasala. Pero may mga panahon at pagkakataon na lumalapit din sila sa kanilang mga ministro, sa kanilang mga pastor para humingi ng panalangin at maipahayag yung kanilang mga saloobin, yung kanilang mga damdamin. Kung paanong inaalagaan natin ang kalusugan ng ating katawan, ganun din sana ang pag-aalaga natin sa kalusugan ng ating mga kaluluwa. Tingnan po ninyo, kung inaalagaan natin ang ating katawan para maging malusog, dapat alagaan din natin ang ating spiritual upang maging malusog. Palagi nating pakakainin, didiligan ng mga aral at salita ng Diyos. Lagi tayong manunumbalik sa bawat pagkakamali at pagkakasala na atin nagawa sa ating Panginoon. Kaya nga pag nilaya natin, ano ba ang pumipigil sa atin para magpahayag ng ating mga pagkukulang, ng ating pagkakasala? Ano ba ang pumipigil sa atin para magkumpisal? Nahihiya ba tayo? Natatakot ba tayo? Hindi. Para na rin sa ating ikabubuti at sa ating kabutihan. Ano ang sabi ng Proverbs 28:13? Ang nagkukubli ng sala, hindi mapapabuti. Ngunit ang nagbabalik loob sa Diyos, kahahabagan ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ano ang mga dapat nating pagsisihan at ihingi ng tawad sa Diyos? Alam na po natin yan. Alam naman natin kung ano yung ating mga pagkukulang, ating mga pagkakamali, pagkakasala. Sa umaga pa lang, marami tayong mga nagagawang hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Yun yung mga panahon at paraan para ipahayag natin sa Kanya. Ihingi natin ng kapatawaran. Isulit natin sa ating Panginoon. At maniwala po tayo. Ang lahat ng bigat ng ating kalooban ay papalitan ng kapanatagan at kapayapaan ng ating Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Jesus doon sa babaeng nahuli ng pangangalo niya. Meron bang nagparusa sa iyo? Wala po. Ano ang sabi ng Panginoon? Humayo ka na, huwag ka nang magkasala, hindi man kita hahatulan at hindi rin kita parurusahan. Andun yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At naniniwala ako, yung babaeng yon nang umuwi, panatag na ang kanyang kalooban. Yan po ang ating pagbasa para sa araw po ng Biyernes, Enero 17, taong 2025, hinango sa Mark chapter 2, verse 1 to 12. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palagi masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.